So, what's up? Good morning mga ka-corgi. Nandito tayo ulit. Kagabi, napakalakas ng ulan dito, kaya umakyat pa ako. Talagang inayos natin sila. Kasi sobra yan, no? Napakasaya. Blue! Tapos ang lakas ng kulog. Kaya pagkagayon, parang paputok sa kanila yan natatakot sila. Kaya inakyat natin kagabi. Kaya hindi na ako nakapag-video kagabi kasi yun nga, inasikaso ko yung aso. Ngayon ay naglalambingan na. Kasi malapit na naman mag-hit yan si Blue. Naamoy-amoy na ni... So yun nga, inayos ko muna yung kagabi dahil malakas ang ulan. So mamaya itatakal ko yung nakaraang video ko, yung regarding kung bakit kinakain o bakit yung ibang corgi o mga aso kinakain nila yung kanilang poop. So papaliwanag ko mamaya by own observation ko, then practice. Kasi may tuta din ako na kumain ng poops, mga aso din ako. So ipapaliwanag ko kung ano yung ginawa ko doon. So stay tuned lang. Inisin ko lang saglit itong ating kennel kasi maraming poops. Hello mga ka-corgi. So, sasagutin na natin yung tanong ng ating kapwa corgi lovers. Yung tanong niya kasi ay bakit daw yung kanyang alagang corgi ay kinakain yung kanilang poops. So through my experience, ito observation ko, tsaka ito yung ginawa ko. As in talagang pre-practice ko dito sa aking kennel. So actually, hindi lang naman sa corgi nangyayari ito, maging doon sa mga ibang aso. So yung katulad ng Pomeranian, Chihuahua, o yung mga Rottweiler ko dati nung nagro-Rottweiler pa ako. So may mga tuta talaga ako noon na kumakain ng poops nila. Basti, huwag mong pakialaman yan. So ito yung tatlong reason na nakita ko sa aking pag-aalaga ng aso, especially dito sa ating corgi. Isa-share ko po sa inyo. Ang unang dahilan kung bakit sila ay kumakain ng poops. So pero ngayon hindi na to nangyayari sa akin. So unang reason, overfeeding. Yes, overfeeding. Bakit? Anong dahilan? Bakit pag ang overfeeding kumakain ng poops? So ito yung reason. Ang aso kasi hindi naman yan katulad nung bitukan ng tao o ng ibang hayop na mahaba. Ang aso ay maikli lang ang bitukan yan. So kaya ang mangyayari dyan, halimbawa na overfeed mo siya, yung lalampas doon sa haba ng bitukan niya
ang mangyayari nun, lalabas agad yon. So anong tendency? So paglabas nun, nakita nyo, mapansin ninyo yung dumi ng aso. Ano pa rin, parang malapsa. Kasi, amoy dog food pa rin yun. Hindi pa, kumbaga sa ano, hindi pa nadadigest, inilabas niya na. Dahil sa dami ng pagkain. Kasi gano'n ng aso, papansin niyo pag pinakain nyo, after 5 to 10 minutes, ano na yan, magpupups na yan, dudumi na yan. So yung, ang nangyayari, paglabas, mapapansin nyo ha, paglabas niya yung una, firm. Ang susunod niya, tingnan nyo, ang daming spot. Maraming spot yung ating alagang aso. Oh. So, ante ang mangyayari nun, hindi pa siya nadadigest, lumabas na. So, amoy dog food pa yon yung nilabas nun. So, for example, ito, tingnan nyo po itong dumi ni Fendi. So, isang spot lang siya, oh. Ayan. Ayan nyo. Firm, talagang na-digest yung pagkain. Pero kapag marami tayong pinakain, pansinin niyo po yan, kahit sa inyong mga alagang corgi, hindi lang isang poops ang mangyayari. Dami, minsan dalawa, tatlo. So ibig sabihin, pansinin niyo yung ikalawa at ikatlo, hindi na siya yung firm yung ano niya, medyo malapsa na. So dog food na po yun. So, ibig sabihin, hindi pa tunaw, hindi pa na-digest, hindi pa na-convert sa energy yung kanyang kinain. Wala na, nilabas na. So yun yung isang reason kung bakit kinakain pa na. Amoy dog food pa kasi. So akala nila dog food pa rin, kinakain nila. So yun yung isang reason. Pangalawa, ito yung dalawang sunod na ito, magkaugnay ito. Yung lack of exercise. Ito nangyayari ito doon naman sa mga nakakenel o nakakulong na mga aso. So pakakainin natin, dahil nga hindi nila nadadigest yun, hindi nila nasusunog yung kinakain nila, high protein yung binibigay natin. So anong nangyayari? Ilalabas nila yon nang hindi na proper digest ng aso. So hindi nasunog ng aso yung kailangan nilang sustansya doon sa pagkain. So inilalabas agad. So mapapansin nyo, kakain. Kaya may sometimes nangyayari yon na kinakain nila doon yung kanilang poops pagka nagpoop sila doon sa kennel nila. So yun yung isa pa. At kaugnay niyan yung bored yung ating aso. Dahil nga nakakulong lang, hindi sila nakakapaglaro, takbuhan. So yun pa isa, minsan pagka-poop, yun na, kinakain na rin nila yung poop. So yan yung tatlong main reason kung bakit yung ating mga aso o ating mga corgi, kinakain nila yung kanilang poops. So pansinin nyo po, dito sa kennel natin, dito sa Corgi 7, once lang po ako nagpapakain ng aso. So, ang makita nyo, ubos ang pagkain, then pagkatapos talaga namang naglalaro sila. Kaya pag pinakain ko, katulad ngayon, tingnan nyo, ubos na. Mabibilis silang kumain. Ngayon, ubos ka agad yung pagkain nila. So, hindi sila, yung appetite nila, laging in good appetite sila. Ayan, tingnan nyo po, pati dito sa ating mga Pomeranian at Chihuahua. Ayan. Then, ang advantage pa mga ka-corgi, kapag ang ating mga aso ay konti lang ang yung tama lang yung pakain natin. Yung kennel ninyo hindi babaho. Hindi mabaho. Kasi nga ganyan ang dumi. Firm yung dumi nila, hindi malapsa. At konti lang. Kaya nga mapapansin nyo, so magpapakain ako ng umaga. Pakain ako ng umaga. Kinabukasan pa ako maglilinis ng kennel ko. Konti lang yung dumi niya. Kasi nga na-dissolve. O na-digest ng tama yung pagkain. So talagang konti lang. Ang oras kasi ng pagdumi niyan, after meal, mga 10 to
5 to 10 minutes, dudumi na yan sila. Then ang susunod niyan, sa hapon na ang pagdumi nila. Then sa umaga, kaya pa bago ako makyat, ayun na, nakadumi na sila. So patingnan nyo, after nila kumain yan, magpapahinga. So yun yung mga reason na nakita, na practice ko, na obserbahan ko sa aso kung bakit sila kumakain ng poop. So papansin nyo dito, wala ngayong nangyayaring gano'n. So yun lang po ang video natin ngayon. So sana nakatulong doon sa ating fellow corgi lovers sa tanong niya kung bakit nakain. So ano natin, subukan. Siya nga pala, pahabol lang, meron nagsasabi lack of vitamin C. So ito hindi ko rin masyadong ma-defense ito kasi nga hindi naman ako nagbibigay ng vitamins sa mga aso natin dito. So kung ano lang pagkain, then nakaganyan lang sila. So maraming salamat sa inyo mga kakorgi. Sana nakapulutan nyo ng tips itong ating video ito at nakatulong din sa inyo regarding doon sa question ng ating kakorgi, fellow corgi lovers doon sa ano. Try nyo lang po, subukan nyo lang po yung sinabi ko sa inyo na observation ko, then pre-practice ko. So then kailangan din ng disiplina sa pagkain ng ating mga alagang aso. So next video, yan naman po ang tatalakayin natin, yung pagbibigay ng disiplina sa ating mga aso. So see you on my next video mga amigo. At pakisuyo, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, then paki-hit na rin yung notification bell at paki-like and share. See you on my next video mga amigo. All goods!